Rowan, iho, where are you? Nasa lakasan hermosa na kami ng mommy at daddy mo. Narito na rin ang pamilya ng Lolo Almiro mo kasama ang apo niyang babae. Malambing na tanong ni Madam Eleanor mula sa kabilang linya, patukoy sa pamilya ng matalik nitong kaibigan na si Don Almiro. I just entered the restaurant, Lola. I'll be there in a minute. May tinapos na akong trabaho sa opisina kaya medyo natagalan ako. Alright, apo. Make it fast, okay? Yes po, Lola. Nagmamadaling nagtungo si Rowan sa reserve table ng kanyang pamilya. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, isang babae ang biglang humarang sa harapan niya. Hi, Pogi. Bati nito na may mapang-akit ng ngiti sa labi. Lumihi siya ng daan, pero agad ding humarang ang babae na para bang ayaw siyang palampasin. Hinawi pa nito ang mahabang buhok sa balikat, na tila sinadya para ipakita ang makinis nitong balat na lantad sa suot nito na tube body-hugging dress. Pinag-cross pa nito ang braso sa may dibdib na lalong nagpalitaw sa cleavage nito. I don't have time for this, miss. I'm late with my appointment. Kindly move aside. Maybe we can go together. Same direction lang naman ang pupuntahan natin eh. What do you think? I appreciate the offer, but I'll go on my own. Kindly excuse me. Diretsyong hinawi ni Rowan ng babae upang makalagpas. Maganda sana ito, pero ayaw na ayaw niya sa babaeng mapang-akit ang bihis at masyadong agresibo sa pagpapakita ng interes sa kanya. You're handsome and I like you. Pahabol pa nito habang siya'y papalayo. Pagkarating sa mesa ng kanyang pamilya, agad na bumati si Rowan sa mga ito. Ipinakilala naman siya ni Madam Eleanor sa mga bisita at sa dalagang apo ng kaibigan nito. Iho, this is Leslie Escano, one of your Lolo Almiro's granddaughters. Maginoong ngumiti si Rowan at iniabot ang kamay sa dalaga. It's pleasure to meet you, Mrs. Cano. You're truly charming. Mahinhin namang tumayo si Leslie at marahang tinanggap ang kamay niya. Ikinagagalak din kitang makilala, Mr. Hamilton. Mabilis rin itong minitiwan ng kamay niya at muling bumalik sa upuan habang nakayuko. Tila hiyang-hiya ito sa kanya at hindi makatingin ng diretsyo. Late na ba ako? Umalingaw-ngaw sa paligid ang boses ng isang babae na agad kumuha sa atensyon ng lahat sa mesa. Napalingon si Rowan at kumunot ang noo ng mamukhaan ng bagong dating. Ito ang babaeng humarang sa kanya kanina. Alice, saan ka ba nagpunta? Ngayon ka lang. Nakakahiya sa pamilya Hamilton. Mas nauna pa silang dumating kaysa sayo. Ayaw na ayaw pa naman nila nang nalilate. Sermon ni Mr. Escano sa bagong dating. I did some business, tito. Sagot nito na may pilyang ngiti, sabay kindat kay Rowan. You must be Mr. Rowan Hamilton, right? Yeah, tipid niyang sagot. Nice to meet you, Mr. Hamilton. I'm Alice Escano, one of Lolo Almiro's granddaughters and Leslie's cousin. Pakilala nito sabay abot ng kamay. Hindi nawawala ang mapang-akit nitong ngiti sa mga labi. Bahagyang nag-angat ng kilay si Rowan at tinanggap din ang pakikipagkamay ni Alice bilang paggalang. Pero tahimik lang siya. Ngunit bago pa man niya mabawi ang kamay niya, hinigpitan na ni Alice ang hawak doon at tila sinadyang dumaustos ang mga daliri nito sa palad niya. Firm grip. I like that. Sabi ko naman sa'yo, sabay na tayo. See? Pareho lang tayo ng direksyon patungo sa future nating dalawa. Bulong nito na sapat lang para marinig niya. Napakurap si Rowan at mabilis na binitiwan ang kamay ng dalaga. Bahagya siyang umatras at pilit pinanatili ang composure. Nice to meet you too, Mrs. Cano. Malamig niyang tugon, pero hindi maitatangging may bahid ng inis at pag-iwas sa tono niya. Ngumisi naman si Alice. Oh, so you're shy. That's cute, Mr. Hamilton. Sabi pa nito bago umupo sa tabi ni Leslie na parang walang nangyari. Umupo naman si Rowan sa tapat ng magpinsan habang dahan-dahang nagsimula ang hapunan. Hanggang dumating ang usapan sa totoong dahilan ng family dinner na yon. This union has been arranged through a marriage of my grandson and a granddaughter of the Escana family. But the question is, who will take the place as Rowan's bride? Leslie or Alice? Professional na tanong ni Madam Eleanor kay Don Almiro. Let's leave the decision to Rowan, Eleanor. My granddaughters are both open and ready to be his bride. Buong puso nilang tatanggapin kung sino man ang mapipili ni Rowan bilang asawa niya. Suwestyon naman ni Almiro. Sabay-sabay na bumaling kay Rowan ang atensyon ng mga kasama sa mesa. Formal namang nagsalita ang binata.
Since we've committed to this arrangement and there's no turning back from the agreement, please allow me to take time to know them both. After that, I'll choose who will be my bride. Good decision, son. Ilang buwan pa naman bago maganap ang engagement party. May oras ka pa para makilala sila. Sang-ayon ng daddy ni Rowan. Sumang-ayon din ang parehong pamilya sa desisyon ni Rowan bago napunta ang usapan sa negosyo. Habang kumakain, hindi maiwasang pagmasdan ng binata ang magpinsang Escano. Batay sa mga ipinapakita ng mga ito, agad niyang napansin ang pagkakaiba ng dalawa. Si Leslie, mahinhin, modest ang pananamit at soft-spoken. Tila mahirap kunin ang loob nito at palaging umiiwas. Samantalang si Alice, bold, flirtatious, revealing ang pananamit at fearless. Wala na siyang kailangang gawing effort para mapansin ito dahil ito na mismo ang lumalapit sa kanya. Sa pagitan ng dalawa, mas nakikita niya kay Leslie ang mga katangiang hinahanap niya sa isang babae. Simpleng ngunit hindi madaling makuha. Matapos ang formal na hapunan, nagpaalam ang mga matatanda para magkwentuhan sa lounge area ng restaurant. Naiwan naman si Rowan sa mesa, habang sina Alice at Leslie ay umalis din para pumunta sa comfort room. Hindi pa man nagtatagal nang umalis ang magpinsan, naramdaman ni Rowan na may tumapik sa likuran niya. Ang lalim ng iniisip mo, Mr. Hamilton. Ako ba yon? Saad ng pamilyar na boses. Nakita ni Rowan si Alice paglingon niya. May mapanukso na naman itong ngiti sa labi. Hindi niya alam kung bakit bumalik agad ang dalaga, pero hindi na siya interesadong malaman ang dahilan. Siguro, sinasamantala nito na wala siyang kasama para magawa nito ang nais gawin. No. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Ayaw niyang magmukhang bastos pero hindi niya gusto ang pinapakita ni Alice. Bumaba ang tingin niya rito dahil sa hayagan nitong pangaakit sa kanya. Sa tingin niya, unfair yon para sa pinsan nito. Really? Tanong ni Alice bago umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Anyway, can you do me a favor? Muling tumingin si Rowan sa dalaga. What favor? Kunot noon niyang tanong. Umabante si Alice bago bumulong sa tapat ng tenga niya. Choose me as your bride. Dumistansya si Rowan kay Alice. Hindi dahil sa mapangakit nitong boses, kundi dahil sa kakaiba niyang naramdaman ng bahagyang lumapat ang labi nito sa tenga niya. I hope you won't take this the wrong way, Mrs. Cano. But I'll be honest with you. I'm not comfortable with how boldly you approach me. I'm not a type of guy who appreciates a woman making the first move. Then, I guess you're picking Leslie. You don't like me, right? Tanong nito nang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. I haven't decided yet, Mrs. Cano. You know, this is not a competition for me. It's marriage we're talking about. I need time to figure out who I truly want to spend my life with. Sandaling natahimik si Alice bago muling humiti. Pero napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Wala ka bang girlfriend, Mr. Hamilton? Kung meron, hindi ako papasok sa kasunduang to, Mrs. Cano. Alice na lang. Ang formal mo naman masyado. Anyway, that's good na wala kang girlfriend. At least may pag-asa pa ako kahit hindi mo nagustuhan ng pagpapa-impress ko sa'yo. Babawi na lang ako sa susunod na Alice. What are you doing? Mayuming tanong ng bagong dating na nagpahinto sa sasabihin ni Alice. Nakita ni Rowan si Leslie. Nakatayo ito sa kabilang gilid ng mesa nila. Nothing, my dear cousin. May tinatanong lang ako kay Mr. Hamilton. Sagot ni Alice. Ngumiti si Alice sa pinsan bago tumayo. Dumaan ito sa may likuran ni Rowan at pinadaan pa ang palad nito sa balikat ng binata. See you when I see you, Mr. Hamilton. Bulong nito sa kanya bago pinagdikit ang mga pisngi nila at umalis. Hindi yun inaasahan ni Rowan, pero mas hindi niya inaasahan ng emosyong mabilis dumaan sa mukha ni Leslie. Kung tama ang nakita niya, matalim itong tumingin kay Alice nang bumeso sa kanya. Pagkaalis ni Alice, umupo naman si Leslie sa dati nitong upuan sa harapan ng mesa. Pasensya ka na sa pinsan ko, Mr. Hamilton. She can be playful sometimes, but she's kind. Mahinang sabi ni Leslie. It's fine. I can handle her. Still, I feel like I have to say sorry on her behalf. Ganun lang talaga si Alice. But deep inside, she's not as carefree as she seems. May lungkot sa boses ni Leslie na agad napansin ni Rowan. You two are close? Tanong niya. Ngumiti si Leslie pero hindi yun umabot hanggang sa mga mata nito. Well, we grew up together. She's like the sister I never had. But lately, parang hindi ko na siya kilala.
Iniisip ko ngayon kung anong mararamdaman niya kung sakaling ako ang piliin mo. Alam ko naman na gusto niyang ma-impress si Lolo kaya ginagawa niyang lahat mapili lang siya. Pero ang hirap makipag-compete sa taong mahalaga sa akin. I really love my cousin. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko to gagawin. But Lolo Almiro wants us to be part of this agreement. We respect him so we don't really have a choice. Nagkaroon ng simpatya sa puso ni Rowan para kay Leslie. Napakabuti ng puso nito at masaya siyang nagbukas ito ng saloobin sa kanya tungkol sa agreement ng kanyang lola at lolo nito. You don't have to compete with her, Leslie. Napakabuti ng puso mo para isipin ang mararamdaman ng pinsan mo. At masaya akong marinig yan mula sa'yo. By the way, just call me Rowan. Napayuko si Leslie na may tipid ng ngiti sa labi. Thank you, Rowan. That means a lot. Sa sandaling yon, naisip ni Rowan na hindi masasayang ang oras niya para mas makilala si Leslie. Nagkaroon ng excitement sa puso niya kung ano pang kabutihan ang matutuklasan niya sa dalaga. Nakalipas ang ilang araw, nakaisip ng paraan si Rowan kung paano niya makikilala ng maayos ang magpinsan. Una niyang inanyayahan kumain sa labas si Leslie dahil mas interesado siya rito kaysa kay Alice. Hindi ko inaasahan na aayain mo ako mag-dinner ngayon, Rowan. Mahina nitong sabi habang papasok sila sa isang private garden cafe. Maraan namang nakaalalay ang braso ni Rowan sa likuran ng dalaga. May distansya yon sa likod nito para hindi ito mailang sa kanya. I just thought we need some time alone to know each other para maging komportable na rin tayo sa isa't isa. Sagot niya habang pinagbubuksan ito ng pintuan. Pasensya na kung naiilang ako sa'yo. Hindi talaga ako sanay lalo na't first time ko lumabas kasama ang isang lalaki. Paumanhin ito habang nakayuko. It's perfectly fine with me, and I actually enjoy it. You look lovely when you're shy. Hindi napigilang ngumiti ni Rowan nang bahagyang mamula ang pisngi ni Leslie. Straightforward ka pala, Rowan. Ibig sabihin ba niyan, malaki ang posibilidad na ako ang piliin mong bride? Hindi agad nakasagot si Rowan. Sigurado naman siya na tinataglay ni Leslie ang mga katangiang hinahanap niya sa isang babae. Pero hindi niya masagot ang tanong nito. Let's go there, Leslie. Magandang pwesto ron. Sabi na lang niya at inalalayan ito patungo sa mesa sa ilalim ng bougainvillea tree. Pinaghila niya ng upuan si Leslie bago siya tumawag ng waiter. Would you like to pick something that will suit your taste? Tanong niya sa dalaga. Green tea and grilled vegetable sandwich na lang ang sa akin. This place is known for its premium truffle pasta. Gusto mo bang matikman ang specialty nila? Thank you but I'm fine with my food. Ngumiti si Rowan at hindi na niya pinilit si Leslie. Pinapatunayan lang ito ang pagiging simple na nagustuhan niyang katangian nito. Pagkatapos ng maikling kwentuhan habang naghahapunan, inihatid na ni Rowan pauwi si Leslie. Pinapasok pa siya nito sa mansyon para batiin ng lolo nito. Pero naroon din si Alice at hindi siya nakaligtas sa pangungulit ng dalaga. So, kailan tayo kakain sa labas, Mr. Hamilton? Nakangiting tanong ni Alice. Naipit sa sitwasyon si Rowan dahil kaharap niya si Don Almiro. Nahihiya siyang tanggihan ng isa nitong apo. Maybe next weekend. Susunduin na lang kita rito. Great! I'm expecting you to bring one of your luxurious cars, ha? Gusto ko kasing makita ng mga tao kung gaano kayaman ang kasama ko. Okay lang ba yon? No problem. Sagot niya habang nakatingin kay Leslie. Base sa ugaling pinapakita ni Alice, hindi na siya magtataka kung gusto nitong magpasikat sa mga tao. Gusto kong pumunta sa mall, kaya agahan mo pagsundo sa akin, ha? Kailangan ko kasi mag-shopping. Wala na akong damit na maisusuot eh. Ililibre mo naman ako, di ba? Hiling pa ni Alice. Sure, anything you want. Hindi inaalis ni Rowan ang tingin kay Leslie kahit kausap niya si Alice. Napangiti pa siya nang mamula na naman ang pisngi ni Leslie sa titig niya. Do you really want to go out with me, Mr. Hamilton? Nabalik ang atensyon ni Rowan kay Alice nang magbago ang timbre ng boses nito. Nakanguso ito at kunot na kunot ang noo. Parang itong bata na hindi niya ibigay ang paboritong laruan. Of course I am. Mabilis at walang pag-aalinlangan niyang sagot na nagpangiti sa dalaga. Nako, pagpasensyahan mo na itong apo ko, iho. Excited lang talaga siyang lumabas kasama ka. Sabi ni Lolo Almiro. It's fine, Lolo Almiro. Anyway, I should get going. Medyo malayo pa po ang biyahe ko pa uwi. Wika niya sa matanda. O siya, sige, hindi na kita pipigilan. Salamat sa paghatid sa apo kong si Leslie. No worries, Lolo Almiro.
I should prioritize her safety. Sagot niya sabay baling kay Leslie, pero nawala agad ang atensyon niya rito nang umangkla ang kamay ni Alice sa braso niya. Ihahatid na kita sa labas, Mr. Hamilton. Marahan niyang inalis ang kamay ng dalaga sa braso niya, pero hinila na siya nito palabas. Hindi na siya nakapagpaalam ng maayos kay Leslie dahil dito. Mrs. Cano, I hope you don't mind me saying this but you should refrain from being too physically attached with me. Mas maganda kung magkakaroon tayo ng distansya sa isa't isa. Hindi magandang tingnan na ganito tayo kadikit, lalo na't babae ka at lalaki ako. Ngumiti ito at mas lalo pang niyakap ang braso niya. I understand if you hate me for being like this. Tumingin siya rito habang nakatingin naman ito sa unahan. Hating you for being yourself is not reasonable. I don't hate you. Natigilan sa pagsasalita si Rowan nang biglang tumingin si Alice sa kanya. Muntikan nang magtama ang mga ilong nila, pero umatras ito na parang mas nagulat pa kaysa sa kanya dahil sa liit ng distansya nila. Oh, sorry. Masyado pala tayong malapit sa isa't isa. Bahagya itong lumayo, pero hindi pa rin binibitiwan ang braso niya. Tungkol sa sinabi mo, hindi mo ako hate kahit ganito ang kilos ko? Ibig sabihin ba niyan, love mo ako? No. So you like me? Not yet. Please just hate me. Bulong nito at hindi siya sigurado kung totoo ang narinig niya, kaya tumingin siya kay Alice. Sorry, what's that again? I said, see you on weekend, Mr. Hamilton. Bye. Mabilis itong nagbeso sa kanya bago binuksan ang main door. Naguguluhan siyang nakatingin dito bago nagpa siyang lumabas. Binagabag siya ng sinabi ni Alice, kaya't muli siyang tumingin dito. Maliit na ang awang sa pintuan, pero nakita pa rin niya ang malungkot ng ngiti ng dalaga bago yung tuluyang nagsara. Bakit pakiramdam ko may mali sa nangyayari? Bulong ni Rowan sa sarili. Ilang segundo pa niyang tiningnan ang nakasarang pinto bago nagpa siyang umuwi. Dumating ang weekend. Tinupad ni Rowan ang pangakong susunduin si Alice sa mansyon ni Lolo Almiro. Sakay siya ng isang itim na Aston Martin na agad huminto sa tapat ng malawak na driveway ng mansion. Hindi pa siya nakakalabas ng sasakyan, nakita agad niyang papalapit si Alice. Hapit na pulang dress ang suot nito. May pabakles at slit hanggang hita. Mataas na nakaponitel ang mahaba nitong buhok na bahagyang dumuduyan ang dulo sa likuran ng dalaga. Napalunok si Rowan at bahagyang napahilig sa upuan. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na huwag tumitig ng matagal kay Alice. Pero may kakaibang hatak ang aura nito. Hindi siya tumitingin sa pisikal na itsura ng isang babae, pero natulala na lang siya sa ganda nito. Hey, Mr. Hamilton, let me in! Kinatok ni Alice ang bintanan ng sasakyan na pumukaw sa pagkatulala niya. Inalis niya ang lock ng pinto at akmang lalabas para pagbuksan si Alice, pero mabilis na itong nakapasok sa loob. Umalis na tayo, Mr. Hamilton. Babatiin ko lang ang lolo mo, Mrs. Cano, at ipagpapaalam kita ng maayos sa kanya. Alam ni Lolo na lalabas tayo ngayon. Baka gusto mo lang makita si Leslie. For your info, out of the country siya at bukas pa siya babalik. So, pwede na ba tayong umalis? Taas kilay nitong sabi. Hindi na nakipagtalo si Rowan kay Alice kahit si Don Almiro talaga ang gusto niyang batiin. Nagmaneho na lang siya para masunod ang gusto nito. Dumaan muna tayo sa Greenbelt 5. May bagong collection ng Prada at gusto kong bilhin yun. Sabi ni Alice habang inilalapat ang likod sa upuan. Okay, sige. Tipid niyang sagot. Inaasahan ni Rowan na gagastos siya ng malaki dahil branded at mamahalin ang mga gustong bilhin ni Alice. At hindi nga siya nagkamali. Buong araw silang umikot sa mga high-end boutique sa Greenbelt. Sa isang upuan lang sa Tiffany & Co., bumili ito ng necklace na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Samantalang ang pinili nitong designer heels ay aabot sa 120,000 pesos. Bukod pa roon, may binili rin itong ilang pares ng outfit mula sa Dior na umabot sa 450,000 pesos. Kumain din sila sa mamahaling restaurant at lahat ng order nito ay pawang mga bestseller. Hindi na niya mabilang kung magkano ang nagastos niya dahil baliwala lamang yun sa kanya. Siguro kung ako mapipili mong pakasalan, araw-araw ako rito para mag-shopping. Barya lang kasi sa'yo mga ginastos ko ngayon. Hindi ka man lang nagreklamo. Sa bagay, bilyonaryo ka naman at baliwala lang to sa'yo. Sana ikaw mo pangasawa ko para marami akong pang-shopping. Hindi kasi sapat ang allowance ko galing kay Lolo eh. Ayoko naman magtrabaho, nakakapagod kasi.
Nakangiting sabi ni Alice na bitbit ang napakaraming paper bags habang hinihintay nila ang valet attendant na magdadala sa kanyang sasakyan galing parking lot. Tahimik lang si Rowan habang nakikinig kay Alice. Sa buong araw nilang magkasama, mas napagtuunan niya ng pansin ang mga kilos nito. Napapansin niya kanina ang panghihinayang nito sa tuwing magbabayad siya. May pagkakataon din na nagdadalawang isip ito kung kukunin ba ang pinakamahal na item. At kahit namumula na ang kamay nito sa dami ng hawak, hindi man lang nito ibinigay kahit isang paper bag sa kanya. Alice, are you doing this on purpose? Napatingin si Alice sa kanya. What do you mean, Mr. Hamilton? Kunot ang noon itong tanong. Lahat ng pinapakita mo sa akin, sinasadya mo ba to? Ha? Hindi kita maintindihan. Ano bang tinutukoy mo? Lumapit si Rowan kay Alice, na natili naman sa kinatatayuan ng dalaga. Nakatingin lang ito sa kanya na parang naguguluhan. Gusto mong piliin kita bilang bride ko, pero lahat ng pinapakita mo sa akin ay kasalungat sa mga katangiang gusto ko. Pinapakita mo rin ang pagiging magastos mo at pakiramdam ko, gusto mo lang magmukhang gold digger sa mga mata ko. Is this intentional? Ngumiti si Alice. Humakbang ito palapit sa kanya na halos magdikit na ang mga katawan nila. I didn't mean for this to happen, but I honestly believe opposites do attract. So tell me, am I starting to attract you now, Mr. Hamilton? Bumaba ang tingin ni Rowan sa mga labi ni Alice. Naroon pa rin ang mapang-akit nitong ngiti na hindi niya nagustuhan noong una. Pero ngayon, nakapagtatakang tila nahihipnotismo siya rito. Nagtataka rin siya sa sarili dahil nakaya niyang tumagal ng isang araw para samahan itong mamili. At kahit kaunti ay hindi siya nakaramdam ng pagkainip. No. Sagot niya bago muling tumingin sa mga mata nito. Hindi ako pwedeng mahulog sa mga ginagawa mo, Alice. Ayoko mapangasawa ang isang babae dahil lang sa galing niya mangakit. I'm looking for something real, not this game you're playing. Dugtong ng isip niya. It's fine. Eventually, your feelings will change. Dumistansya si Alice sa kanya, pero hindi nito napansin ang paparating na sasakyan. Hinila niya ito palapit para iiwas sa kotse. Napalakas ang hila niya at tatama sana ang mukha nito sa mukha niya. Pero mabilis itong umiwas kaya tumama ang mukha nito sa dibdib niya. Aray! Peste naman, Rowan. Ang sakit ah! Bato ba yung katawan mo? Bakit ang tigas niyan? Natigilan si Rowan sa nagrereklamong boses ni Alice. Nawala ang mapang-akit at maarte nitong tono at mas naging natural pakinggan ang boses nito ngayon. Hoy, Rowan! Ano? Natuklo ka ba ng ahas dyan at nanigas ka na? Pukaw nito sa pagkakatulala niya. Huwag mo sabihin na mas nasaktan yung dibdib mo kaysa sa ilong at noo ko. Aba, ang unfair ha? Namalayan na lang ni Rowan na nakangiti siya. Sigurado na siya ngayon. May tinatagong maskara si Alice at tuluyan na yung nahubad dahil sa inis ng dalaga. Namumula ang ilong at noo mo, Alice. Marahang inangat ni Rowan ang dalawang kamay mula sa bewang ng dalaga patungo sa magkabila nitong pisngi. Inilapit niya ang mukha rito at hinipan ang namumulang ilong at noo nito. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga? Naiilang nitong sabi. Ngumiti si Rowan at hindi binitiwan ng mukha ni Alice. Sa halip, nagkunwari siyang hahalikan to. Oh my God! Itigil mo nga yan, Rowan! Lumayo ka sa akin! Itinulak siya ni Alice kahit hirap na hirap ito sa hawak na paper bags. Pinakawala naman niya ito at formal na hinarap ang dalaga kahit pinipigilan niya ang ngiti dahil sa nakakaaliw nitong itsura. Gulat na gulat itong nakatingin sa kanya habang namumula ang muka. Pinagtutulakan mo sa akin ang sarili mo, pero nung lumalapit ako, itinutulak mo naman ako palayo. Isa ba yan sa paraan mo para piliin kita, Mrs. Cano? You're playing hard to get now. Sabi niya para inisin ang dalaga. Sa ganitong paraan lang niya nakikita ang pagiging totoo nito. Napansin ni Rowan ang pagkainis ni Alice, pero nagawa pa rin itong umiti. Kung gusto mong mamulube, piliin mo ako. Promise, araw-araw kong kagastusin ang bilyones mo. I've worked hard to build a future for my family. And if you become my wife, I won't mind if you spend my money. You'll have every right to do it. Natanaw ni Rowan ang kaniyang sasakyan, kaya marahan niyang inilayo si Alice sa gilid ng driveway. Pumiglas naman ito sa hawak niya at pinanatili ang distansya nilang dalawa. Akala ko ba ayaw mo ng magastos na asawa? Nabaling muli ang tingin niya kay Alice. Halata ang pagtataka at pangamba sa itsura nito. How did you know? Nag-imbestiga ka ba tungkol sa akin?
Sa pagkakaalala ko, ikaw ang unang lumapit sa akin yung sa La Casa Hermosa. Meaning, kilala mo na ako bago pa tayo ipakilala sa isa't isa. Tama ba? Narito na pala ang sasakyan natin. Ihatid mo na ako pa uwi. Gusto ko nang magpahinga. Sumasakit na rin ang mga paa ko. Nauna na itong pumunta sa humintong sasakyan sa tapat nila na tila iniiwasan ng tanong niya. Inilagay nito ang mga paper bag sa compartment bago sumakay sa kotse. Kinuha naman ni Rowan ng susi sa valet attendant at sumunod kay Alice. Bago niya paandarin ng sasakyan, kinuha niya ang isang maliit na ointment mula sa glove compartment. Hinawakan niya ang kamay ni Alice at nilagyan ang namumula nitong palad. If you're a real spoiled rich brat by nature, you'll insist on handing me your shopping bags. But you didn't do that. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa. Pero nasa akin pa rin ang desisyon, Alice. Kahit anong ipakita mo, wala ka pa rin magagawa kung ikaw ang pipiliin ko. Well, good luck. I hope you make a smart decision. Binawi ni Alice ang kamay sa kanya at tumingin ito sa labas ng bintana. Hindi na siya nito kinibo hanggang maihatid niya ito pa uwi. Nang sumunod na araw, sa executive floor ng Hamilton Holdings, tahimik na nakaupo si Rowan sa gitna ng maluwag at minimalistang opisina. Abala ang binata sa pagsisiyasat ng mga financial reports ng isang struggling business na balak niyang bilhin. Palipat-lipat ang tingin niya mula sa mga dokumento sa mesa hanggang sa screen ng laptop. Tinitimbang niya ang risk, potential returns, and restructuring plan ng negosyo. Sa kanya bibilhin yun para palaguin ang kita at muling ibenta sa mas mataas na halaga. Kung hindi naman ibebenta, ilalagay niya yun sa ilalim ng Hamilton Holdings bilang asset. Tell the legal team to prepare the acquisition papers. We're taking over by end of the quarter. Utos niya sa corporate strategist na naghihintay ng go signal niya. Yes, sir. Nang makuha nito ang signal niya, lumabas na ito ng kanyang opisina. Maya-maya naman ay pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, I received an invitation from Madame Eleanor. Ibinigay nito ang isang itim na sobre na may embossed gold foil emblem sa gitna. Thank you. Tipid niyang sabi pagkakuha sa sobre. Tinawagan agad ni Rowan ng matanda para sabihin ang tungkol sa imbitasyon. Kung magpapaalam ka para makipag-date sa isa sa dalawang apo ni Almiro, okay lang sa akin, iho. It's your decision to make. Sabi agad nito pagsagot ng tawag. Not that, Lola. May natanggap akong imbitasyon para sa private viewing ng isang Parisian brand na gaganapin ngayong weekend. Sa tingin ko, makakatulong to sa nabili nating struggling luxury fashion brand noong nakaraang buwan. Naka-address ang imbitasyon sa'yo. So I guess, you need to attend to this event. You're my only heir and the current CEO of Hamilton Holdings, Rowan. You can go there on my behalf. Alright, I'll go there on your behalf, Lola. Sang-ayon na lang niya para matapos na ang usapan at maasikaso na niya ang iba pang trabaho sa opisina. Siya nga pala, iho. Invited din ng Escano cousin sa event na yan. Surprise them with flowers, okay? Hindi kasi nila alam na imbitado ang pamilya natin. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Almiro na pinasok na rin ng Hamilton Holdings ang fashion business. Alright, Lola. I'm sorry but I must end this call. I'll see you later at home. Take care, Lola. You too, iho. Sagot ng matanda bago natapos ang usapan nila. Dumating ang weekend at kasalukuyang nasa lobby ng Annier Boutique si Rowan, kung saan nakaset up ang eksklusibong viewing para sa bagong koleksyon ng nasabing Parisian brand. Pero sandali siyang napahinto sa paglalakad ng matanaw na nag-uusap sina Leslie at Alice. Nanibago siya sa ayos ng dalawa. Tila nagkapalit ng fashion taste ang mga ito. Mas revealing ang suot ni Leslie ngayon kaysa kay Alice na nakasuot ng simpleng puting blouse at high-waisted jeans. Nagtaka rin siya nang lumabas si Alice habang papasok naman ng butik si Leslie. Akala ko magkasama sila sa event na to. Bulong niya sa sarili bago sinundan si Leslie para ibigay ang bulaklak rito. Tatawagin na sana niya si Leslie nang maunahan siya ng dalawang babae na lumapit dito. Dahan-dahan na lang siyang naglakad sa hulihan ng tatlo at sinadya niyang hindi mapansin ng mga ito. Leslie, my dear, you look stunning. Where did you find that outfit? And shocks, your jewelry and shoes? It looks amazing. Humahangang sabi ng isa. Oh, these are gifts from my fiancé. A limited edition from high-end boutiques. Kumunot ang noon ni Rowan nang marinig ang sagot ni Leslie. May himig ng pagmamalaki ang tono nito. Pero nagtataka siya kung sinong fiancé ang tinutukoy nito. Sino? Si Rowan Hamilton ba?
Sino pa ba? Siya lang naman ang bilyonaryong gusto ni Lolo na mapangasawa ko. Ang swerte mo naman, Leslie. Hindi pa kayo kinakasal pero spoiled ka na ng isang Rowan Hamilton. Dapat lang. Ani niya bilyon-bilyon niyang pera kung hindi niya bibili ng mga gusto ko. Barya lang sa kanyang halaga nito mga suot ko. Kaya asahan niyong mas mahal pa rito ang bibilhin ko kapag kasal na kami. Unti-unting bumagal ang paghakbang ni Rowan sa mga narinig niya mula kay Leslie. Ngayon lang din niya napansin na suot nito ang alahas, damit at sapatos na binili niya para kay Alice. So, kumusta naman kayo ng pinsan mong si Alice? Ayun, nadadala pa rin siya sa pag-arte ko. Ang bilis kasing bilugin ng ulo nun. Palibhasa kasi, ampon. Wala sa dugo niya ang pagiging matalino tulad ng isang eskano. Nang sabihin kong hintayin na lang niya ako sa labas ng butik, sumunod lang siya. Manigas siyang maghintay ron dahil pinauwi ko ng driver ko. Hindi siya babalikan nun kahit tawagan pa niya. Dahil ako lang naman ang sinusunod ng mga tauhan sa mansyon. Sasama na lang ako sa inyo mamaya at iiwan natin siya rito. Tumatawang sagot ni Leslie. Tuluyan nang tumigil si Rowan sa pagsunod sa tatlong babae at walang sabi-sabing lumihis ng daan para puntahan si Alice sa labas ng butik. Itinapon na rin niya ang isang pumpon ng bulaklak sa nakitang basurahan at itinira na lamang ang bulaklak na ibibigay niya kay Alice. Hindi sapat na makasama ko lang sila para makilala. Kailangan kang baguhin ang paraan ko para makilala ang totoo nilang pagkatao. Bulong niya sa sarili. Sobrang na-disappoint si Rowan sa ugali ni Leslie, kaya't nagkaroon siya ng panibagong plano. Titiyakin niya ngayon na hindi na siya malinin lang ng mga ito. Samantala, nanatiling nasa labas si Alice at tahimik na naghihintay kay Leslie sa harap ng Angier Boutique. Wala na rin ng sinakyan nilang kotse kaya't napilitan siyang umupo sa marble ledge sa gilid ng landscape pathway. Hindi na niya alintana kung may makakita sa kanya dahil sumakit na ang kanyang paa sa ilang oras na pagtayo. Dahan-dahan niyang minasahe ang binti niya. Tiis lang, Alice. Malapit na rin itong matapos. Gawin mo lang ang lahat para piliin ni Rowan si Leslie. Yun naman ang nararapat eh. Bulong niya sa sarili. Wala sa dugo niya ang pagiging eskano. Ampun lang siya ng panganay na anak ni Don Almiro na tumandang dalaga. Nang pumanaw ang mommy niya, napunta siya sa pangangalaga ng matanda. Naramdaman niya ang pagmamahal nito at tinuturing na siya nitong tunay na apo. Habang tumatagal, mas lalong humihirap ang sitwasyon ko. Kailangan ko pang magpanggap na bad girl para kay Leslie. Sa ganitong paraan lang kasi siya mapapansin ni Rowan. Bakit kasi ang manhid ng lalaking yun? Hindi ba niya nararamdaman na mahal siya ni Leslie? Mahina niyang reklamo. Natigilan si Alice sa pagkausap sa sarili nang mapansin ang pares ng sapatos na huminto sa harapan niya. Inangat niya ang tingin dito, pero pumpon ng pulang rosas ang sumalubong sa kanya. Sorry mister, pero hindi ako mahilig sa bulaklak. Ibinili mo na lang sana ng pagkain na pinabili mo riyan at pinamigay sa mga batang nakatira sa lansangan. Hindi sana nasayang ang pera mo. Nakatulong ka pa sa mga batang nagugutom. Sabi niya bago muling pinagpatuloy ang pagmasahe sa binti niya. Binitiwan ng lalaki ang bulaklak sa gilid niya at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Rowan. Rowan? Anong ginagawa mo rito? Natataranta niyang tanong. Tatayo na sana siya pero pinigilan siya nito. Patingkayad itong umupo sa harapan niya bago ipinatong ang paa niya sa tuhod nito. Ano bang ginagawa mo, Rowan? Itigil mo nga yan. Pinigilan niya itong hawakan ng binti niya, pero hindi ito naawat at minasahe lang yon. Rowan, nakagat niya ang ibabang labi nang bigla itong tumingin sa kanya. Seryoso ito at parang galit pa. I hate being played, Alice. Seryoso ako sa kasunduan ng pamilya natin. Pero niloloko niyo pala ako ng pinsan mo. Hindi ka namin niloloko, Rowan. Seryoso rin kami, pero mas seryoso lang si Leslie kaysa sa akin. Hindi kasi kita type. Pagdadahilan niya. Your reason doesn't matter to me, Alice. I heard it all earlier. Wala ka palang pakialam. Bakit narito ka pa? Umalis ka na nga. Sinipa niya ito sa tuhod para itaboy, kaya mas nag-alab ang galit sa mga mata nito. Alice, did you forget who I am? You can't just push me away like that. Teka nga, bakit ka ba nagagalit sa akin ha? Props lang ako rito para mapunta ka sa may dugong eskano. Sa papel lang kasi ako naging eskano at para sa akin, hindi valid yun para maging asawa mo. Mahal ka ni Leslie, matagal na. Hindi niya lang masabi sa'yo kasi ayaw mo sa babaeng unang nagpapakita ng interes.
Ako na lang ang nagsabi para hindi ka ma-turn off sa pinsan ko. Valid naman yun dahil nagmula sa akin, di ba? I will marry her. Tama yan, sabi niya agad. I will marry her once I prove that she's worthy of being my wife. If not, then be ready to be my wife. Natigilan si Alice at kinabahan. Anong pinaplano mong gawin, ha? Ngumisi si Rowan at marahang ibinaba ang paa niya. Akala niya aalis na ito, pero itinuon lang nito ang dalawang kamay sa gilid ng kinauupuan niya at inilapit ang mukha sa kanya. Napaatras si Alice pero tumama ang likod niya sa halamang nasa likuran, kaya na-corner siya ni Rowan. Rowan, umayos ka. Masakit lang ang binti ko pero kaya kitang sipain kapag hindi ka pa lumayo sa akin. Pagbabanta niya at pilit iniiwas ang mukha sa mukha nito. Kanina pa kita pinagmamasdan mula sa malayo, Alice. Siguro sa mga oras na to, tapos na ang private viewing sa loob ng butik at maaaring nasa labas na rin ang pinsan mo. Tumingin si Alice sa exit ng butik at nakitang naglalabas na ang mga dumalo sa private viewing. Namilog ang mga mata niya nang makita si Leslie na nakatingin sa direksyon niya. I'll play the game you started, Alice. And this time, I'll be the one in control. Bago pa makakilos si Alice, nagawa na siyang halikan ni Rowan sa pisngi. Kitang-kita niya ang pagsinghap ni Leslie at tumakbo ito palayo. Leslie! Tawag ni Alice rito sabay tulak sa binata. Dumistansya si Rowan sa kanya, pero hindi niya inaasahan nang buhatin siya nito. Rowan, ano ba? Ibaba mo ako! Nope, ihahatid na kita pa uwi. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi ko iiwan si Leslie. Ibaba mo ako at pupuntahan ko siya. Nagpumiglas siya, pero hinigpitan lang ni Rowan ang hawak sa kanya. Kapag nagpumilit ka pa, pakakasalan kita ngayon din. Ayaw mo naman nun, di ba? Seryoso nitong banta. Tumigil si Alice sa pagbupumiglas, pero malakas niyang hinampas si Rowan sa dibdib dahil sa inis. Ayaw niyang mabigo sa pangako niya kay Leslie na tutulungan niya itong mapangasawa ang binatang bilyonaryo. Pero sa ginawa ni Rowan, magkakaroon ng lamat ang maganda nilang samahan ng pinsan. Nakakainis ka, Rowan. Ngumisi lang ito sa kanya bago siya nito isakay sa kotse. Hindi naman niya ito pinansin habang nasa biyahe sila. Paano mo nalaman ng mga ayaw kong katangian sa isang babae, Alice? Hindi pa rin niya ito pinansin at nanatiling nakatingin sa labas ng sasakyan. Kung hindi ka sasagot, idediretso kita sa simbahan at magpapakasal tayo ngayon din. Mabilis naman siyang tumingin dito para lang makita ang paglaro nitong ngisi sa mga labi. Alam mo, nakakabwisit ka talaga. Singhal niya sa lalaki. Your behavior says you're not really interested in marrying me. Muli siyang umiwas ng tingin kay Rowan. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamay nang kumirot ang dibdib niya. God knows what she truly feels for Rowan. Pero kailangan niyang supilin ang sariling damdamin para kay Leslie. The agreement is between the Hamilton and Escano families. I'm not an Escano by birth, and honestly, I don't really want to marry you, Rowan. Kung gusto mong bumuo ng masayang pamilya, piliin mong pakasalan ng babaeng una pa lang mahal ka na. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Alice. Paano mo nalaman ang mga katangiang ayaw ko sa isang babae? Muli nitong tanong. Bumuntong hininga si Alice at muling tumingin kay Rowan. It's simple, because I know exactly who you are, Rowan. Sandaling tumingin sa kanya si Rowan bago ito muling bumaling sa unahan. What do you mean by that? Sinagot ko na ang tanong mo, huwag mo nang dagdagan pa. Hindi naman naging makulit si Rowan. Nanatili na rin itong tahimik hanggang makarating sila sa mansyon ni Lolo Almiro. Hindi na rin ito nag-abalang bumaba ng sasakyan at umalis na rin pagkahatid sa kanya. Sa Escano residence, hindi mapakali si Alice dahil umiiwas si Leslie sa kanya nang dumating ito galing sa fashion private viewing. Ilang araw na niya itong sinusubukan lapitan, pero umaalis na ito bago pa siya makalapit. May problema ba kayo ni Leslie, Alice? Mahinahon ngunit nagtatakang tanong ni Eliza, ang mommy ni Leslie. Nakaupo ito sa white and elegant Chesterfield sofa sa salas kasama ang asawa nitong si Luello. Marahil napapansin ito na may tensyon sa pagitan nila ng pinsan. Siguro po, nagtatampo si Leslie sa akin, tita. Bakit naman? Nakita niya po kaming magkasama ni Rowan pagkatapos ng fashion private viewing at hinatid po ako ni Rowan pa uwi. Naiwan po siya sa Anlier Boutique at napilitang makisakay sa sasakyan ng friend niya. Baka naman sinadya mong iwan si Leslie para masolo si Rowan, Alice. Gusto mo ba siyang agawin sa pinsan mo?
Singit ng daddy ni Leslie. Luwelo, huwag kang mag-isip ng ganyan kay Alice. Hindi pag-aari ni Leslie si Rowan. May karapatan pa rin si Alice kay Rowan hanggat hindi pa yun pumipili ng bride. Mahinahong saway ni Eliza sa asawa. Diyan ka magaling, Eliza. Mas kinakampihan mo pa yung ampon ng kapatid mo kaysa sa sarili mong anak. Alam mong mahal ni Leslie si Rowan, pero hindi mo kinukumbinsi si daddy na sila na lamang ang magpakasal. Pumayag ka pang makihati si Alice sa bagay na dapat ay para sa anak mo lang. Luwelo, watch your words. Legal ang pagiging eskano ni Alice at hindi mo siya dapat sinasabihang ampon. Alam mong mas may karapatan siya sa lahat ng pag-aari ng mga eskano. Napaigtad si Alice nang galit na tumayo si Luwelo. Ampon siya at hindi yun mababago ng kahit na anong papel. Masama itong tumingin kay Alice bago umalis. Huminga ng malalim si Eliza at apologetic na tumingin kay Alice. Pasensya na sa inasta ng tito mo, Alice. Stress lang yun sa nangyayari sa hawak niyang kumpanya. Alam mo namang may palugit ang lolo mo sa kanya, di ba? Kung hindi maibabangon ng tito mo ang kumpanya, babawiin yun sa pamilya namin at ilalagay sa pangalan mo. Alam mo kung gaano ka-dedicated ang tito mong ibangon ulit ang kumpanya. Kaya sana, huwag mong dibdibin ang masama niyang pakikitungo sa'yo. Okay lang po, tita. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon ni tito. Nakangiti niyang tugon. Nauunawaan ni Alice ang sitwasyon ng pamilya ni Leslie. Nalulugi na ang kumpanyang ibinigay ni Don Almiro sa pamilya nito. Nagkakaroon ito ng malaking utang dahil sa masamang pamamahala ng daddy ni Leslie. Sinubukan nitong makipagsabayan sa malalaking kompetitor na nauwi sa malaking pagkalugi. Hindi naging maayos sa mga proyekto nito at kulang sa marketing strategy. Maging ang bahay ng mga ito ay nakuha na ng bangko bilang collateral sa utang. Kaya't 1 taon na silang magkakasama sa mansyon ni Don Almiro simula nang lumipat na mga ito roon. Salamat, Alice. Lumapit sa kanya si Eliza at niyakap siya. Tinugon niya ang yakap nito at tahimik siyang nagpasalamat na maganda ang pakikitungo nito sa kanya, hindi tulad ng asawa nito. Isang gabi, pinuntahan ni Alice si Leslie sa silid nito para linawin ang nakita nito sa pagitan nila ni Rowan. Hindi niya kayang tiisin na may tampuhan silang dalawa. Kakatok pa lamang siya sa pintuan nang marinig niya ang malakas nitong boses mula sa loob. Hindi ko siya kakausapin hangga't hindi siya namamatay sa konsensya. Nararapat lang sa kanya yun dahil wala siyang isang salita. Nangako siya na ipauubayan niya si Rowan sa akin at tutulungan pa niya ako kahit isa siya sa pagpipilian bilang bride. Pero anong ginawa niya? Nag-e-enjoy siya sa panghaharot kay Rowan. Kunwari pa siyang nagpapanggap para ma-turn off si Rowan, pero malandiri naman. Natigilan si Alice at hindi siya makapaniwala na masasabi yun ni Leslie tungkol sa kanya. Simula nang dumating ang pamilya nito sa mansyon ng lolo niya, itinuring na niya itong kapatid. Sa loob ng 1 taon na yon, hindi sila nagtatalo. Ibinibigay at sinusunod niya ang mga gusto nito. Kahit ang mga mamahaling gamit na binili ni Rowan na nagustuhan nito ay ibinigay niya rin dito. Pero hindi sumagi sa isip niya na magsasalita ito ng hindi maganda tungkol sa kanya. Si Leslie ba talaga to? Para masiguradong si Leslie ang nagsasalita, binuksan niya ang pintuan sa silid nito nang hindi kumakatok. Nakita niya itong nakatalikod sa direksyon ng pinto at hawak ang cellphone sa tenga nito. Of course not. Hindi ako papayag na mapunta si Rowan kay Alice, no? Ako ang totoong eskano, kaya nararapat lang na ako maging Mrs. Hamilton at hindi siya. Kapag napunta si Rowan sa akin, parang natalo ko na rin siya sa lahat ng bagay. Rowan is her first love, you know? Tamatawang naglakad-lakad si Leslie sa loob ng silid nito bago pumihit sa direksyon niya. Bahagya itong nagulat, pero kalmado pa rin itong nagpaalam sa kausap bago siya hinarap. Hindi na ba uso ang privacy sa'yo, Alice? Gusto mo pa bang turuan kitang kumatok bago pumasok sa silid ng may sinid? Nanlilisik ang mga mata nitong sabi. Leslie, ikaw ba yan? Hindi pa rin siya makapaniwala na makikita ang ganitong ekspresyon sa mukha ng pinsan. Biglang naglaho ang maamo nitong mukha at parang nagbago ang katauhan nito ngayon. Oo, ako to. At hindi na ako magpapanggap na mabait sa harapan mo. Pareho lang naman tayong nagpapanggap eh. Ako, nagpapanggap na mabait. At ikaw naman, nagpapanggap na matalino. Wala tayong pagkakaiba, kaya lumayas ka sa silid ko. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Itinulak siya palabas ni Leslie at malakas nitong isinarado ang pinto. Gulong-gulo naman siya kung sinapian ba ang pinsan niya at bigla na lang itong nagbago. Baka galit lang siya sa akin at kailangan niya ng panahon para mawala ang galit na yon. Siguro bukas okay na siya.
Mamabaliwala niya sa nasaksihang kasungitan ni Leslie. Ngunit ang hinihintay na araw ni Alice ay hindi na dumating. Araw-araw na siyang sinusungitan ni Leslie at madalas ay pinapahiya pa siya nito sa ibang tao. Gumagawa na rin ito ng kwento para siraan siya kay Don Almiro. He looked a bit rough. Not the kind of guy I expected her to be with. Okay lang naman sana na makipagkita siya sa ibang lalaki, pero nakakahiya sa pamilya ni Hamilton. We're not allowed to go out with anyone until Rowan chooses his bride, right? Kasalukuyan silang nag-aagahan kaya napatingin kay Alice ang mga kasama sa mesa. Totoo ba yun, Alice? Tanong ng matanda sa kanya. Dad, hindi naman magsisinungaling si Leslie kung hindi niya nakita si Alice. Sabat ni Luelo. I'm asking Alice, Luelo, not you. Motoridad na saway ni Almiro sa manugang. Natameme naman si Luelo, pero pasimple nitong sinamaan ng tingin si Alice. Hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo nito sa kanya, wala naman siyang ginagawang masama rito. Hindi pa po ako pumupunta sa mall simula nang dumalo kami sa Anyer Boutique, Lolo. Pinag-aaralan ko pa rin po ang pagpapatakbo sa negosyo natin kaya narito lang ako sa bahay palagi. Mahinahon niyang sagot. Sinasabi mo bang sinungaling ako, Alice? Pinagmasdan ni Alice si Leslie. Suot na naman nito ang maamo at paawang itsura sa harapan ng lolo nila. Pero nagiging masama ang ugali nito kapag sila lamang dalawa. May CCTV tayo sa mansyon, Leslie. Gusto mo bang kunin kong kopya para patunayan sa'yo na hindi ako umaalis ng bahay? Matalim itong tumingin sa kanya. Pero biglang umamo ang muka nang tumingin si Don Almiro dito. Napailing na lang siya at bahagyang natawa. Ngayon lang niya napagtanto na hindi totoo ang pinapakita nito sa kanya noon. At lumalabas na ang totoong ugali nito ngayon. Parang nakikita na niya ngayon na nagmana pala ito sa ama nito. Baka hindi ikaw yun, Alice, pero sigurado ako na kamukha mo talaga siya. Pagpupumilit nito sa hinabing kwento. Namalikmata ka lang siguro, Leslie. Hayaan mo na yon. Bueno, may imbitasyon si Eleanor para sa inyong dalawa. Ipapasundo niya raw kayo mamaya para mag-dinner sa bahay nila. Maghanda kayo ng maaga para hindi kayo mahuli sa dinner. Opo, Lolo. Nakangiti at pasweet na tugon ni Leslie. Sige po, Lolo. Simple niyang tugon bago ipagpatuloy ang pagkain. Dumating ang hapon. Nakahanda na sina Alice at Leslie. Isang flowy maroon satin dress ang suot ni Alice na bumagay sa nakalugay niyang buhok at silver strappy heels. Si Leslie naman ay suot ang knee-length navy blue dress. Mataas ang neckline at may manggas na bahagyang maluwag. Nakatirintas ang buhok nito at simpleng nude flats ang suot sa mga paa. Pinanindigan talaga nito ang pagiging mahinhin at modest na pananamit. Mga anak, nariyan ang sundo niyo, sabi ni Eliza. Halos magkasabay na tumayo sina Alice at Leslie, pero si Alice lamang ang huminto sa tapat ng ginang para magpaalam. Naalis na po kami, tita. Magalang niyang sabi. Sige, iha, mag-iingat kayo. Marahan siyang niyakap ng ginang at hindi na lang nito pinansin ang hindi pagpapaalam ng sarili nitong anak. Pagdating sa labas, isang matangkad at matabang lalaki ang nakatayo sa gilid ng sasakyan. Bilog na bilog ang tiyan nito sa suot na uniforme ng isang driver. Maumbok ang mga pisngi na parang donut. Tahimik lang ito naghintay sa kanila ni Leslie. Nasaan si Rowan? Bakit hindi siyang sumundo sa amin? Mataray na tanong ni Leslie sa driver. Hindi ko po alam, ma'am. Inutusan lang po ako ni Madam Eleanor na sunduin kayo rito. So ano pa tinatayo-tayo mo riyan? Pagbuksan mo ako ng pinto, ang bagal kumilos. Pasensya na po. Nagmamadali nitong binuksan ang pintuan sa passenger seat. Lumayo ka nga sa pintuan, sumiskip ang daan dahil sa'yo. Huwag ka rin magpakita sa akin, naaalibadbaran ako sa kapangitan mo. Mukha kang donut na binabad sa mantika. Tsupi! Leslie, don't be rude. Saway ni Alice sa pinsan nang hindi niya matiis ang pamimintas nito sa kawawan driver. Whatever, Alice. Anyway, sa unahan ka umupo, ayaw akong makatabi ka sa upuan. Magsama kayong dalawa ng donut na yan. Inirapan pa siya nito bago sumakay sa sasakyan. Binuksan naman ni Alice ang pinto sa shotgun seat at hindi na hinintay na pagbuksan siya ng driver. Tumakbo na lang ito patungo sa driver's seat pero halos hindi ito umaalis sa pwesto dahil sa bigat. Muntikan pa itong hindi magkasya sa pintuan ng sasakyan at halos umabot na ang malaki nitong chance sa manibela. Manong, kaya mo bang magmaneho? I can drive kung hindi ka komportable.
Concern niyang tanong nang makitang nahihirapan ito sa upuan. Okay lang po ako, ma'am. Hinayaan na lang ito ni Alice. Maayos naman itong nakapagmaneho hanggang makarating sila sa mansyon ni Madam Eleanor. Hoy, matabang driver, bilisan mo nga ng kilos at pagbuksan mo ako ng pintuan. Sigaw ni Leslie pagkahinto ng sasakyan. Naawa si Alice sa matabang driver kaya siya na lamang ang unang lumabas ng sasakyan at binuksan ang pinto sa gilid ni Leslie. Paminsan-minsan pwede mong gamitin ang mga kamay mo, Leslie. Huwag kang umasa na palagi may magbubukas niyan para sa'yo. Mayinhing lumabas ng sasakyan si Leslie. Tumigil ito sa harapan niya at bumulong ng nakangiti. Waring kinukubli nito ang kamalditahan sa sino mang makakakita rito na miyembro ng pamilya Hamilton. Habang buhay na may gagawa nito sa akin dahil isa akong eskano. Ewan ko na lang sa'yo. Ampun ka kasi. Ngumisi si Alice at hindi nagpatalo sa pagmamaldita ni Leslie. She's kind, but she can be bad when she wants to be. Huwag mong kakalimutan na ang mami ko ang tagapagmana ni Lolo Almiro, Leslie. I may not be an Escano by blood, but in legal terms, I am my mother's sole heiress. Ewan ko na lang kung may matira pa sa'yo kapag inilipat ni Lolo ang kayamanan niya sa akin. Alam mo rin na hindi ko kailangan ng mga Hamilton para sa yaman dahil meron ako yun. I'm just giving a favor kay Lolo dahil yun ang magpapasaya sa kanya. Tumalim ang tingin ni Leslie sa kanya at bahagyang namula ang mukha nito sa inis. Tingnan natin kung sino ang mas mayaman sa ating dalawa kapag kinasal kami ni Rowan. Ang kayamanan niya ay magiging akin na rin. Oh, try harder on that, my dear cousin. Anyway, don't forget to play the damsel in distress, because right now, I'm the one playing the villain here. Galingan mo ang pag-arte para tuluyang mahulog sa iyong bilyonaryong target mo. Maarte niyang hinawi ang nakalugi na buhok at nakaaurang tinalikuran si Leslie. Pero tumigil din siya maakailang hakbang at binalingan ang matabang driver. Thank you for your hard work and bringing us here safely, Manong. You did a great job. Ngumiti siya rito bago naglakad papasok ng mansyon. Habang naghahapunan, hindi mapakali si Alice sa kanyang upuan. Bakit ba naman kasi sa harapan pa niya umupo si Rowan? Naiilang tuloy siya dahil naaalala pa rin niya ang ginawa nito sa harapan ng Under Boutique. Bakit hindi na lang kayo rito magpalipas ng gabi? Abala kasi sa trabaho si Rowan at hindi niya maisingit ang pagbibigay ng oras sa inyong dalawa. At least ngayon, may oras kayo para mag-usap kahit sandali. Biglang suwestyon ni Madam Eleanor. Magpapaalam lang po kami kay Lolo, Madam. Sagot ni Alice. Don't worry, nasabi ko na kay Almiro tungkol dito. Kayo na lang ang tatanungin kung papayag ba kayo. May mga gamit na rin kayo rito at personal yung binili ng mami ni Rowan. Ano sa palagay nyo? Wala pang problema sa akin, Madam. Ang inaalala ko lang po ay si Alice. Umaalis po kasi siya tuwing gabi at baka maabala siya kung dito kami matutulog. Mahining sabi ni Leslie. Nasurpresa naman si Madam Eleanor at hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Nainis naman siya sa palihim ng ngiti ni Leslie. Halatang sinisiraan siya nito sa pamilya Hamilton. Umaalis ka tuwing gabi, Iha? Delikado ang ginagawa mo at hindi angko para sa babae ang umalabas tuwing gabi. Sabi nito sa kanya. Ngumiti naman si Alice at agad nakaisip ng palusot. Don't worry, Madam. Lumalabas po ako ng mansyon pero hindi po ako lumalabas ng makura namin. Madalas lang po ako magpahangin kapag hindi po ako makatulog. Simula po kasi nang pumanaw ang mami ko, nahihirapan na po ako makatulog sa gabi. Totoong nakakaranas siya ng hirap sa pagtulog tuwing gabi, pero hindi naman siya lumalabas ng silid niya. Sinabi lang yun ni Leslie para siraan siya. Akala siguro nito, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. I'm sorry, Iha. Nalulungkot ako na marinig yan. Your mother is one of the most genuine people I've ever met. Nakikisimpat siyang sa amin ng matanda. Kung hindi ka makatulog mamaya, pwede ka lumabas at magpahangin. Maganda ang paligid nitong mansyon tuwing gabi at sa tingin ko makakatulong yun para makatulog ka ng mahimbing. Seryosong sabi naman ni Rowan na nakatitig sa kanya. Umiwas siya ng tingin nang mailang siya sa titig nito. Thank you for your concern but I'll be good. O siya, kumain pa kayo mga Iha. Ang mami ni Rowan ang nagluto niyan para sa inyo. Mungkahi ni Madam Eleanor. Salamat po, Madam. Ito pong boiled seafood, paborito po ni Alice. Kanina pa po siya natatakam pero nahihiya siyang kumuha. Muling sabi ni Leslie. Gusto niyang mag-angat ng kilay sa sinabi ni Leslie. Wala siyang ideya sa gusto na itong palabasin, pero totoong natatakam siya sa boiled seafoods.
Napakasarap kasing tingnan nun at nakakagutom talaga ang amoy. Kaya lang, hindi angkop ang outfit niya kung magkakamay siya habang kumakain. Go ahead, Iha. You can have it. Pag-aalok ng mami ni Rowan sa kanya. Bahagya namang lumapit si Leslie sa kanya. Hawak nito ang table napkin at marahang nagpupunas ng bibig. Pero mahina rin itong nagsalita na tanging siya lamang ang nakakarinig. Ipakita mo kung gaano ka kapatay gutom, Alice, para tuluyan na silang ma-turn off sa'yo. Sabi nito bago umayos ng upo. Ngumiti na lang si Alice at hindi na pinatulan si Leslie. Gustong-gusto ko po talagang kainin lahat ng seafoods dito sa mesa. Kaya lang matatagalan po ako sa paghihimay. Nakakahiya naman po kung hihintayin niyo pa akong matapos kumain. I'll do the peeling for you. Just enjoy your food. Ani Rowan. Nagulat pa si Alice nang kunin nito ang mga seafood para balatan. Mabilis naman niyang pinigilan ang kamay nito. Ako na lang ang magbabalat mamaya. Marami kasing masasarap na putahe sa mesa, kaya ito muna ang kakainin ko. Nakangiti niyang sabi. Tipid na ngumiti si Rowan na ikinagulat niya. Parang kakaiba ito ngayon kaysa noong mga nakaraan silang nagkikita. Nagsisimula na ba siya sa pakikipaglaro kuno niya sa amin ni Leslie? Tanong niya sa isip. Would you rather hold my hand than eat, Alice? Pukaw ni Rowan sa kanya. Napatingin si Alice sa kamay nitong hawak niya at mabilis yung binitiwan. Nakaramdam siya ng pagkapahiya nang tumawa ang mga kasama niya sa mesa. Cute reaction, Alice. I like it. Muli sabi ni Rowan. Hindi niya alam kung bakit siya ang pinagtutuunan ng pansin ni Rowan ngayon. Pero nakaramdam siya ng kasiyahan sa atensyong ibinibigay nito. Sa oras na to, lalaban na siya ng patas kay Leslie. Dahil wala ring silbi ang pagpapaubaya niya rito. Kung ano man ang magiging desisyon ni Rowan, tatanggapin niya ng buong puso kahit hindi siya ang piliin nito. Pagkatapos ng hapunan, nagkahiwalay sina Alice at Leslie. Kasama ni Leslie ang pamilya Hamilton sa music room dahil ibinida nito ang galing sa pagtugtog ng piano. Si Rowan naman ay nagpaalam na may tatapusing trabaho sa silid nito, habang si Alice naman ay mas piniling ibalot ang seafood at dinala yon sa garden terrace. Natatanglawan ng mga lampara at maliliit na ilaw mula sa mga puno ang garden. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin. Tamang-tama sa mainit na seafoods na pinainit pa niya sa kasambahay. Ma'am, bakit dito po kayo kumakain? Saan ng isang boses sa kalagitnaan ng pagkain niya. Nilunok muna ni Alice ang meat ng lobster bago tumingin sa nagsalita. Humiti siya nang makita ang matabang driver. Manong, ikaw pala. Masarap kasi rito at maaliwalas. Halika, saluhan mo ako kumain. The best ang luto ni Mrs. Hamilton. Sobrang sarap. Maupo ka rito. Umisod siya sa kabilang gilid ng upuan para makaupo ito sa tabi niya. Hindi na po ma'am, kakatapos ko lang po kumain at nagda-diet na rin po ako. Nagtaka lang po ako kung bakit ka nag-iisa rito sa labas kaya lumapit ako. Ah, ganun ba? Samahan mo na lang ako rito habang kumakain. Masarap din kasi kumain habang may kausap eh. Naku, nakakahiya po ma'am. Bisita po kayo ng mga Hamilton at driver lang po ako rito. Tumawa si Alice pero hindi yung tipong ma-offend ang matabang driver. Umupo ka muna Manong, may chika ako sa'yo. Hinilan na niya ito para makaupo sa tabi niya. Mabuti na lang at nagkasya ito sa upuan. Kahit pakiramdam niya ay nahihirapan itong huminga sa laki ng tiyan. Sa bahay ng lolo ko, kaibigan ko lahat ng workers doon. Masaya silang kasama kasi marami akong natututuhan sa kanila. Natuto ako magmaneho sa driver namin. Kaya ko na rin magluto, maglinis at maglaba dahil sa mga kasambahay namin. Kahit ang pagtatanim ng mga bulaklak natutuhan ko sa hardinero namin. Marami pa akong natutuhan sa kanila, kaya lang umiiwas na sila sa akin ngayon. Bakit naman po ma'am? Mukha naman po kayo mabait ah. Kasi pinapagalitan sila ng tito ko. Bawal daw silang makipagkaibigan sa akin kasi amo nila ako. Nauunawaan ko naman yun kasi ayaw ko rin silang mawalan ng trabaho. Pinag-iinitan kasi sila ng tito ko kapag ayaw nilang sumunod. Kaya sabi ko, sumunod nilang sila. Okay lang naman ako. Ang sama pala ng tito mo, ma'am. Tama ka. Wala siyang kasing sama. Pinag-iinitan din ako nun. Sang-ayon niya at napahaba na ang kwentuhan nila ni Manong Driver. Naging komportable siya habang kausap ito. At halos lahat yata ng mga nangyayari sa buhay niya ay nasabi na niya rito. Mataman lang itong nakikinig sa kanya at paminsan-minsan ay dumudukot ng seafoods na kinakain niya. Napag-alaman din niyang hindi nagkakalayo ang mga edad nila.
Overweight lang talaga ito kaya nagmukhang mas matanda kaysa sa edad nito. Samantala, sa veranda ng isang silid sa second floor, natanong ni Leslie ang garden terrace pagkatapos niyang manggaling sa music room. Napangiti siya nang makitang magkasama sina Alice at ang matabang driver. Kinunan niya ng larawan ang dalawa at eksaktong tumatawa ang mga ito. May ipapakita na akong pruweba kay Lolo na nakikipag-date ka sa tsakang lalaki, Alice. Sisiguraduhin kong makakabawi ako sa'yo dahil inagaw mo ang atensyon ni Rowan kanina. Ilang segundo pa niyang pinanood ang dalawa hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yon at agad na sinagot nang makita ang pangalan ng daddy niya sa screen. What is it, Dad? Totoo bang sa Hamilton Mansion kayo magpapalipas ng gabi, Alice, anak? Yes, Dad. Why? Leslie, nariyan ka na rin lamang. Akitin mo na si Rowan. Wala na yung magagawa kundi pakasalan ka kapag may nangyari sa inyong dalawa. Bilisan mo ang kilos dahil malapit na ang deadline ng lolo mo sa akin. Dad, imposibleng iniisip mo. Matalino si Rowan at hindi yun basta-basta nadadala sa pangaakit lang. May iba akong plano at siguradong makukuha ko siya at ang bilyones niya. Maisasalba na natin ng kumpanya at kailangan ko ang tulong mo para magawa to. Sabihin mo kung anong plano yan at pagplanuhan nating dalawa para magtagumpayan. Isi-set up natin si Alice sa isang lalaki at kailangan may mangyari sa kanilang dalawa. Kilala natin si Lolo. Hindi yun papayag na hindi ikasal ang paborito niyang apo sa lalaking gumalaw rito. Kapag nangyari yun, wala na akong kaagaw kay Rowan at wala na ring choice si Rowan kundi pakasalan ako. Nice plan. Kailan natin gagawin yung plano? Sasabihan kita, Dad. Sa ngayon, kailangan ko munang makuha ang tiwala ng lalaking gagamitin ko kay Alice. Okay, sige. Tawagan mo lang ako kung anong gagawin ko. Alright, Dad. Pagkatapos ng tawag, hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Leslie habang tinatanaw ang masayang pag-uusap ni na Alice at ng mukhang donut na driver. Kinabukasan, hindi pa rin nawawala sa isip ni Leslie ang plano para kay Alice. Ang matabang driver ulit ang naghatid sa kanila pa uwi dahil maaga raw pumasok ng opisina si Rowan. Sinadya niyang magpaiwan sa sasakyan nang makarating sila sa bahay ng lolo niya. Excuse me, ma'am. Narito na po tayo. Alam ko, hindi ako tanga. Inirapan niya ang driver pero pinigilan muna niyang magtaray. May kailangan pa siya sa lalaki. Anong pangalan mo? Ronald po. Ang bagal mo sumagot kasi bagal mong kumilos. Anyway, Ronald, nakita ko kayo ni Alice kagabi sa garden terrace. Mukhang masaya kayong dalawa. Pasensya na po, ma'am. Nakipagkwentuhan lang po ako kay Ma'am Alice. Mag-isa lang po kasi siya sa garden kagabi. It's okay. Kung may gusto ka sa pinsan ko, tutulungan kita. Naku, mali pong iniisip mo, ma'am. Mabait po si Ma'am Alice at masaya siyang kausap. Wala po akong gusto sa kanya. Sa akin, may gusto ka ba? Napalunok ito at hindi agad nakasagot. Napangisi naman si Leslie. Marahan siyang dumukwang sa matabang driver. Hinaplos niya ang mataba nitong dibdib bago bumulong sa tapat ng tenga nito. Magkita tayo bukas ng gabi sa tapat ng Plaza Verde. Susunduin kita roon at may ipapakita akong sorpresa sa'yo. Game ka ba? Sige po. Ngumiti si Leslie sa mabilis nitong pagpayag. Mukhang may gusto talaga to sa kanya. Good. See you tomorrow. Tinapik-tapik pa niya ang maladonat nitong pisngi bago lumabas ng sasakyan. Kinabukasan ng gabi, nagpaalam si Leslie na pupunta lang sa isang kaibigan, pero sinundo niya si Ronald sa Plaza Verde. Pinasakay niya ito at dinala sa isang hotel. Bakit tayo narito, ma'am? Tanong nito nang mag-check-in sila. You'll know later. Let's go. Nakangising sagot niya. Pagkarating sa kanilang silid, sinalubong si Leslie ng dalawang lalaki. Salitan siyang hinalikan ng dalawa sa labi at ang isa ay tinapik pa ang pang-upo niya sabay pisil. Stop it, guys. May kasama ako. Awat niya sa mga ito. Tumigil ang dalawang lalaki bago tumingin kay Ronald. Ito ba yung donut na may gusto sa'yo, Leslie? At kailangan naming inggitin para pumayag sa gusto mong ipagawa sa kanya? Yes, siya nga yun. Pero dapat dahan-dahan lang. Gusto kong manabik siya sa ipapakita ko. Tumingin si Leslie kay Ronald at hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Pero binaliwala niya yon. So, Ronald, gusto mo bang matikman ng alindog ko? Isa-isa niyang hinubad ng saplit sa katawan at tanging underwear na lamang ang naiwan. Parang mga gutom na hayop naman ng dalawang lalaki at pinaliguan agad siya ng halik sa katawan. Ibibigay ko sa ito ng libre, kung papayag kasi ipapagawa ko.
Dugtong pa niya kasunod ng mahinang ungol. Ano ang ipagagawa mo sa akin? Seryoso nitong tanong. Ngumiti si Leslie habang may mumunting ungol na lumalabas sa bibig niya dahil sa ginagawa ng dalawang lalaki sa katawan niya. Angkinin mo si Alice at pagkatapos maaangkin mo rin ako. Dalawang mamahaling perlas ang matitikman mo, Ronald. At may posibilidad na maging asawa mo pa ang pinsan ko kapag napatunayan ni Lolo na may nangyari sa inyong dalawa. Game ka ba? Napansin ni Leslie ang galit sa mga mata nito, pero nawala roon ang atensyon niya nang alisin ng dalawang lalaki ang natitirang saplot sa katawan niya. Tumalikod naman si Ronald. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Sabi nito at mabilis na lumabas ng silid. Nakikiliti namang tumawa si Leslie sa haplos at halik ng dalawang lalaki. Hindi niya gagawin? O baka hindi niya lang mapipigilan ang kanyang sarili kapag nasaksihan ng paglalaro natin sa kama kaya lumabas siya. Kunwari pa siya, takam na takam naman sa alindog ko. Sabi niya bago pinagpatuloy ang larong tinutukoy niya kasama ang dalawang lalaki. Nang sumunod na araw, nagulat si Alice nang makitang nagmamadaling umalis ang tito niya, dala ang isang maleta, at malakas namang umiiyak ang tita niya. Nilapitan niya agad ito at dinaluhan. Tita, what happened? Yumakap ito sa kanya na parang kumukuha ng lakas. Hinaplos niya ang likuran nito para kalmahin to. Humingi na rin siya ng tubig sa kasambahay at pinainom ang tiyahin. Nang bahagya itong kumalma, inalalayan niya ito patungo sa salas at umupo. Ano po bang nangyari, tita? Bakit nagmamadaling umalis si tito? Malambing niyang tanong habang pinupunasan ang bakas ng luha sa pisngi nito. Nakipaghiwalay na ako sa tito mo, Alice. Po? Bakit po? Muling tumulo ang luha ng tita niya at sa pagitan ng paghikbi, sinabi nito ang dahilan ng hiwalayan nito at ng tito niya. Akala ko nagbago na siya, Alice. Hanggang ngayon pala niloloko pa rin niya ako. Ginawa ko lahat para hindi kami maghiwalay. Itinuring kong sariling anak ang anak niya sa ibang babae dahil wala akong kakayahang mabigyan siya ng anak. Pinalaki ko ng maayos si Leslie. Pinag-aral at binigyan ng magandang buhay. Tapos ngayon malalaman ko ng bababae pa rin ang tito mo at nalugi ang kumpanya namin dahil sa bisyo niyang yun. Magagawa ko pa siyang patawarin pero hindi ko na kayang makisama sa kanya. Sawang-sawa na ako sa mga panluloko niya. Nangilid ang luha ni Alice at mahigpit na niyakap ang tita niya. Ngayon lang niya nalaman na may ganito pala itong problema at hindi niya inaasahan ng revelasyon nito sa katauhan ni Leslie. Magiging maayos din po ang lahat, tita. Anong nangyayari dito? Bakit ka umiiyak, Mommy? Tanong ng bagong dating na si Leslie. Kauuwi lang nito simula nang umalis to kagabi. Nakipaghiwalay na ako sa daddy mo at pinalayas ko na siya. Ikaw ang nakipaghiwalay. Ikaw rin ang nagpalayas. So bakit ka umiiyak? Taas kilay nitong tanong. Parang may pumitik sa sentido ni Alice sa walang galang na pagsagot ni Leslie. Lumapit siya rito at malakas itong sinampal na hindi nito inaasahan. Wala ka bang respeto sa mami mo, Leslie? Niloloko siya ng daddy mo tapos ganyan ka umasta? How dare you slap me, Alice? She's not my real mother and I don't care about her. Kung niloko siya ni daddy, kasalanan niya yon dahil sa kakulangan niya. Muli niyang sinampal si Leslie dahil sa gigil niya. Hindi kasalanan ni tita kung hindi niya kayang mag-produce ng baby. Ang kasalanan niya ay nang pinalaki ka niya, inalagaan at itinuring na tunay na anak. Pero hindi mo siya kayang irespeto. Ang lakas ng loob mong sabihin na ampun ako, pero pareho lang pala tayong dalawang walang dugong eskano. Nakakahiya yung ugali mo, Leslie. Anong kaguluhan to? Bakit kayo nagsisigawan? Boses yun ni Don Almiro. Seryoso itong lumapit sa kanila. Kasunod ang driver ng mga Hamilton na si Ronald. May bitbit na mga paper bag ang matabang driver at curious din itong nakatingin sa kanila ni Leslie. Lolo, si Alice po. Sinampal niya ako at sinabihan ng masasakit na salita. Umiiyak na pagsusumbong ni Leslie. Tumakbo pa ito palapit sa matanda at nagtago sa likuran nito na animoy natatakot sa kanya. Ipagpaliban niyo muna ang alitang yan. May panibagong regalo si Rowan at sa tingin ko'y nakapili na siya ng bride niya. Saan ng matanda bago tumingin kay Ronald? Ibigay mo na yan, iho. Lumapit si Ronald kay Alice at nagulat siya nang ibigay nito ang mga paper bags sa kanya. May tatak yun ng mga kilalang brand sa bansa. Para daw po sa inyo ito, Ma'am Alice. Sa akin? Ba't sa akin? Seryoso ba? Ako ang pinili niya? Hindi siya makapaniwala sa naririnig, kaya tinignan niya nakasulat sa card.
Totoong nakapangalan sa kanya ang lahat ng yon at sa ibaba ng pangalan niya ay nakasulat ang may soon to be bride. Wala siyang ideya kung anong pinagbasihan ni Rowan para piliin siya. Nangilid ang luha ni Alice at hindi siya makapaniwala. Pero bakit ako? Si Rowan lamang ang nakakaalam ng bagay na yan, Iha. Ngayong nakapili na siya, kailangan na nating pumili ng buwan at petsa para sa engagement party niyo. Masayang sabi ng lolo niya. Lolo, you can't do that! Sansalan ni Leslie. Kinuha nito ang cellphone at may pinakitang larawan sa matanda. May relasyon si Alice at ang matabang driver na yan. Siya ang sinasabi kong kasama ni Alice sa mall. At ngayon, napatunayan kong may relasyon sila. Invalid ang pagiging bride niya. Kailangan malaman ni Rowan ang tungkol dito. Tumawa naman si Don Almiro nang makita ang larawan. Umiling-iling pa ito na parang may alam ito na hindi nila alam. Nakapagdesisyon na si Rowan, Leslie. Kung gusto mo, ikaw na lang ipakakasal ko kay Ronald. Mabait na bata ito at sa tingin ko, magiging masaya naman kayong dalawa. Isasabay na natin ang wedding niyo sa kasal ng pinsan mo. What? No! Kilabutan ka nga, Lolo. Hindi ako magpapakasal sa tulad niya. Sigaw ni Leslie. Nawala sa isip nito ang pagpapanggap na inaapi at lumabas ang totoo nitong ugali sa harapan ng matanda. Mukhang hindi naman na sorpresa si Don Almiro sa ugali ni Leslie. Rowan made a wise decision. Sabi na lang ng Don. Congratulations, Alice anak. Bati ng tita niya bago siya niyakap. Kahit may pinagdadaanan ito ngayon, nagawa pa rin itong maging masaya para sa kanya. Thank you po, tita. Wala namang nagawa si Leslie kundi manahimik at tanggapin ang desisyon ni Rowan. Simula ng araw na yon, walang palya ang natatanggap na regalo ni Alice mula kay Rowan. May kasama yung notes ng paumanhin dahil hindi ito personal na nakakadalaw sa kanya at pinapadala lamang ang mga regalo sa matabang driver. Okay lang naman sa kanya yon dahil nauunawaan niya ang trabaho ni Rowan. Salamat sa mga to, Ronald. Sabi niya sa driver nang maghatid na naman ito ng regalo mula sa kilalang brand ng sapatos. Walang anuman po, ma'am. Siya nga po pala. May pupuntahan daw po kayo ni Sir Rowan mamayang gabi. Ako rin po susundo sa inyo. Sige, thank you. Kinagabihan, muling bumalik si Ronald para sunduin si Alice. Pero nagpumilit si Leslie makisakay sa kotse at magpahatid sa pupuntahan nito. Leslie, may pupuntahan kami. Magpahatid ka na lang sa driver mo. Mahinahon niyang sabi rito. Hindi pa rin maayos ang samahan nila at hindi na siya umaasang babalik pa yun sa dati. Pinapakisamahan na lang niya ito dahil sa tiyahin niya. Anak pa rin ang turing nito kay Leslie kahit walang respeto ang babae sa ginang. Day off ang driver ko, Alice. Bakit ba ang damot mo? Magpapahatid lang ako sa pupuntahan ko at hindi ako sasama sa pupuntahan niyo. Marunong ka magmaneho. Bakit hindi mo gamitin ang kotse mo? Ma'am, okay lang po. Idaan na lang natin si Ma'am Leslie sa pupuntahan niya bago kita ihatid. Singit ni Ronald. Mabuti pa tong si Donut, mabait. Ikaw ang sama ng ugali mo. Pinili ka lang ni Rowan, nagmamalaki ka na. Sana pagsisihan niya ang desisyon niya. Bumuntong hininga si Alice bago sumandal sa upuan. Hindi na lang niya ito pinansin. Masisira lamang ang araw niya dito. Tumingin siya sa labas ng bintana at hinayaan na lamang niyang magmaneho si Ronald. Itinuturo naman ni Leslie ang daan sa pupuntahan nito. Pero nagtataka siya dahil paunti ng paunti ang bahay sa nadadaanan nila. Mas lamang na ang malalaking puno sa malubak na kalsada. Saan ba talaga ang pupuntahan mo, Leslie? Bakit parang wala na tayo sa syudad? Tanong niya sa babae. Malapit na tayo, huwag kang mainip. Nakaramdam ng kaba si Alice habang binabaybay nila ang liblib na lugar, hanggang sa biglang huminto ang sasakyan. Ronald, anong nangyari? Nasiraan ba tayo? Tanong niya rito, pero nakatingin lang ito sa unahan. Napasinghap si Alice nang makita kung anong nakaharang sa daan nila. Isang itim na van at may mga armadong kalalakihan sa labas nun. Isa sa mga yon ay ang tito niya. Ihatras mo ang kotse, Ronald. Natataranta niyang utos, pero may nakaharang din sa likuran nila. Narito na tayo. Nakangising sabi ni Leslie. Ano to, Leslie? Sinong mga yan? Mga inupahan kong tao para mawala ka na sa landas ko, Alice. Sagabal ka kasi sa mga plano namin ni Daddy eh. Kaya nararapat lang na mawala ka na. Huwag ka mag-alala. Sasamahan ka naman ng donut na yan. Kung pumayag sana siya sa pinapagawa ko, hindi sana siya nadamay. Nanggigil si Alice at akmang hahablutin si Leslie. Pero bumukas ang pinto sa gilid niya at hinila siya ng isang lalaki palabas ng sasakyan. Alice!
Sigaw ni Ronald at may humila rin dito palabas ng sasakyan. Dinala sila ng mga ito sa harapan ng kotse at pinaluhod sa lupa. Ano ba? Pakawalan niyo nga ako! Sigaw niya pero sinampal lang siya ni Leslie. Hindi ako magpapakahirap gawin to kung papakawalan lang kita, Alice. Sa tingin mo ba matatanggap ko ng gano'n na lang ang pagkatalo ko? Talo na ako sa iyo sa lahat ng bagay. Kaya hindi ako papayag na matalo mo rin ako pagdating kay Rowan. Nakapili na si Rowan ng bride. Tanggapin mo na lang yun, Leslie. No. Ako lang ang dapat na pakasalan ni Rowan, Alice. Ako lang. Baliw ka na, Leslie. Baliw? Ngumisi si Leslie at hinila ang buhok niya. Napatingala naman siya at napangiwi. Oo, baliw na ako. Baliw na ako to the point na gusto na kitang mawala sa mundo. Paulit-ulit siya nitong sinampal sa magkabilang pisngi. Get off me! Nagpupumiglas na sigaw ni Ronald. Nagawa nitong makawala sa mga lalaking nakahawak dito. Mabilis itong nakalapit kay Alice at itinulak si Leslie bago magkasunod na sinuntok ang dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Nagulat pa siya nang mabilis siya nitong niyakap. I swear, I won't let them hurt you again, Alice. Mabilis na tumibok ang puso niya nang marinig ang tonong yun ni Ronald habang nakayakap sa kanya. Hindi niya maunawaan pero parang si Rowan ang nararamdaman niyang kasama. Nagulat din siya sa biglaang pananalita nito ng English kanina pa. Hindi lang niya pinansin. Ngunit hindi pa niya napoproseso sa isip ang sinabi nito nang marinig ang sigaw ni Leslie habang nakasalampak sa lupa. Dad, no! Sigaw nito kasunod ng putok ng baril. Namilog ang mga mata ni Alice at sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya nang makita kung sino ang tinamaan ng bala. Ronald, are you okay? Pinilit niyang ibalanse ang katawan nito, pero pareho rin silang natumba sa lupa dahil sa bigat nito. Sagutin mo ako. Tinapik niya ang mukha ni Ronald, pero tila mawawala na ito ng malay. Dad, bakit mo binaril? Paano natin mapapaniwala ang lahat na aksidente ang nangyari kung may tama ng bala ang isa sa kanila? Nag-iisip ka ba? Leslie, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mong anak lang kita. Huwag mo rin sanang kakalimutan na ako ang kasangkapan mo para muling umangat. Hindi mo na magagamit si Mommy, kaya mag-isip-isip ka rin bago kumilos. Maayos ang setup natin na magmumukhang aksidente pagkamatay nila, pero ikaw ang sumisira nun. Wala na pakialam si Alice sa paligid niya. Mas nanaig ang kaba at takot niya para sa kalagayan ni Ronald. Tulungan niyo ako, please. Dalhin natin siya sa ospital. Alice. Ronald, narito lang ako. Lumaban ka ha. Huwag kang pipikit. May tutulong sa atin. Mahina nitong sabi kasabay ng sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan. Nataranta ang grupo ni Leslie at ng tito niya. Pero kahit isa sa mga ito ay hindi nakatakas. Hinuli ito ng mga lalaking naka-black suit na hindi niya alam kung sino. Pero nagpapasalamat siya dahil dumating ang mga ito. Alice. Muling tawag nito sa pangalan niya. Narito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi ako makahinga. Napaiyak na lang si Alice at niyakap ito ng mahigpit. Hindi makakaya ng konsensya niya kapag may nangyaring masama rito. Please, huwag kang mamatay, Ronald. Tulungan niyo yung kasama ko, please. Alice, nahihirapan akong huminga. Mas lumakas ang iyak ni Alice. Sobrang bigat ng dibdib niya at hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang katindi ang takot niya. Nabibingi rin ako, Alice. Anong gagawin ko, Ronald? Please, tulong naman po. Nahihirapang huminga at nabibingi na po ang kasama ko. Tulungan niyo po siya. Hubaran mo ako. Hindi ako makahinga. Hubaran? Bakit kita huhubaran? Isa sa mga lalaki ang lumapit sa kanila at tinulungan nitong bumangon si Ronald. Sir, kailangan na nating alisin to. Humigpit ang bodysuit mo at baka mapahama ka. Sabi ng lalaki na ikinakunot ng noo ni Alice. Nakamasid lamang siya nang simulang hubarin ng lalaki ang kasuotan ni Ronald. Parang umatras din ang luha niya nang makitang inalis nito ang peking katawan ng driver. At sa ilalim nun ay inalis din nito ang isang bulletproof vest na nagligtas dito sa bala ng baril. Peste, anong kalokohan to? Bakit naging macho ang bolang tiyan ni Ronald? Sino ka ba? Biglang bulalas niya. Alice, this is part of my test for choosing my bride. Ano? Gulong-gulo niyang tanong. Saka pa lamang siya naliwanagan nang alisin nito ang disguise mask na mukhang donut. Muling tumulo ang luha niya nang masilayan na tuluyan ang mukha ni Rowan. Rowan? Ako nga, Alice. Sinanggaban niya ito ng mahigpit na yakap. Labis-labis siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil ligtas ito. Hindi na niya tinuunan ng pansin ang pagpapanggap nito.
Ang mahalaga ay ligtas silang pareho. I'm sorry, Alice, kung nagawa kong magpanggap para subukan kayo ng pinsan mo. Ang totoo, ipapaalam ko na sa'yo ang tungkol dito kaya sinundo kita. Pero nangyari naman to. Mauunawaan ko kung magagalit ka o magtatampo sa ginawa ko. Pero wag mo sanang tatalikuran ang kasal natin. I chose you as my bride dahil ikaw ang gusto kong makasama sa buhay. Sabi nito habang nakayakap din sa kanya. Humiwalay siya ng yakap dito at bahagyang dumistansya. Nakakainis ka talaga, Rowan. Pero naiintindihan ko ang ginawa mo. Ngayon alam ko na kung anong pinagbasehan mo para piliin ako. Kaya palang gaan ng loob ko sa'yo dahil ikaw si Rowan na... Napahinto siya sa pagsasalita at biglang tinubuan ng hiya. Na ano, Alice? Kailangan nating sundan ng mga humuli kay Leslie at Tito Luelo. Kailangan nilang managot sa batas dahil sa pagtatangka nila sa buhay natin. Hindi sila makakatakas sa mga tauhan ko, Alice. Nakaabang ng pamilya ko at ang pamilya mo para sampahan sila ng kaso. Alam nilang tungkol dito? Yes, alam din ng lolo mo ang pagpapanggap ko. Marami akong nalaman na hindi maganda sa pinsan mo, gaya na lamang ng pag-aalok niya sa akin na i-set up ka. Nakita ko rin ang kalasuan niya, kaya hinayaan nila akong gumawa ng paraan para mahuli sa akto ang mag-amang yun. Nakahanda ang mga tauhan ko at mga pulis simula nang umalis tayo sa mansyon ng lolo mo, dahil kinutuban ako sa pagpupumilit ni Leslie kanina. I'm sorry kung nasaktan at natakot ka sa proseso, pero pangako, hindi na ulit mangyayari to. Kaya ba galit sa'yo si Leslie dahil dun sa sinabi mong iset up ako sa'yo pero hindi ka pumayag? Oo, gustong-gusto niyang sirain ka sa lolo mo para siya ang maipakasal sa akin. Malaki talaga ang inggit niya sa'yo. I know, pero mas pinili ko pa rin pakisamahan siya. Lumabas ang tunay niyang kulay simula nang magkaroon ng kompetisyon kung sino ang pipiliin mong maging asawa. Bilang mapagparayang pinsan at akala ko'y purong eskano siya, kaya hinayaan ko siyang gamitin ako para sirain ang sarili ko sa'yo. Pero matalino ka at nabuko mo agad ako. Dahil matalas ang pakiramdam ko sa mga taong totoo at nagpapanggap lang. At nakikita ko at dama ko na ikaw ay mabubuting puso sa inyong dalawa. Kaya ikaw ang pinili ko. Salamat, Rowan. Salamat sa lahat. Ang mahalaga ay ligtas tayong pareho. Hinawakan ni Rowan ang kamay niya at marahang hindi la pabalik sa sasakyan. Hindi pa ganun kalalim ang gabi para makita mo ang sorpresa ko, Alice. Kung ganoon, puntahan na natin ang sinasabi mong sorpresa. Nakangiti niyang tugon. Muling nagmaneho si Rowan at tahimik lamang siyang naghihintay hanggang tumigil ang sasakyan sa isang malawak na garden. Sa gitna nun ay may maliit na kubo at doon sila pumunta. Pagkarating sa kubo, biglang nagliwanag ang paligid. Tila kumikinang ang munting mga ilaw sa mga puno, halaman at maging sa maliliit na damo sa lupa ang meron din. Ang ganda! Humahanga niyang sabi. Napansin ko kasi na nagustuhan mo mga ilaw sa garden dahil sa mansion. Kaya inisip kong magugustuhan mo rin to. Salamat, Rowan. Sobrang nagustuhan ko talaga to. Nakalimutan ko agad ang takot ko kanina dahil sa'yo at sa sorpresa mong to. Tumayo ito sa likuran niya at niyakap siya mula roon. Nag-init ang kanyang muka pero hindi niya ito sinaway. Ikakasal na sila at kailangan na rin niyang maging pamilyar sa mga hawak nito. May pinagtapat sa akin si Lola nang sabihin kong ikaw ang pinipili kong bride. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yon? Oo naman. Ang totoo, nagulat ako dahil ikaw pala ang original bride ko. Nabuo raw nila ng lolo mo ang marriage agreement para sa ating dalawa. Pero nakiusap ang tita mo na isama si Leslie sa pagpipilian bilang bride. Para maging patas, pumayag din ng lolo mo. Nalaman ko rin mula kay Lola na ako raw ang first love mo. Totoo ba yun? Nakagat ni Alice ang ibabang labi at pakiramdam niya ay mas lalong nag-init ang mukha niya. Hindi ko itatanggi yun dahil totoo naman. Simula nung college ako, bumibili na ako ng mga business magazine na ikaw ang cover. Picture mo pa lang nahulog na ako sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko nagagawang magpigil ng nararamdaman ko sa harapan mo eh. Siguro dahil gusto ko mapunta ka noon kay Leslie. Nakatulong yun para baliwalain ko ang sarili kong damdamin para ipaubaya ka sa pinsan ko. Pero deep inside, nasasaktan din ako. Akala ko nga hindi mo na ako pipiliin dahil turn off ka na agad sa first meet natin. Bahagyang humigpit ang yakap ni Rowan sa kanya. Naramdaman pa niya ang maliit nitong halik sa ulo niya. Naalala ko pa nga sinabi mo noon na magbabago rin ang damdamin ko para sa'yo. Tama ka, Alice. Hindi kita gusto nung una, pero unti-unti kitang nagustuhan sa mga pinapakita mo ngayon. Nakilala ko ang totoong Alice. At hindi ko inaasahan na magugustuhan ko ang mga katangian mo. Kaya ikaw ang pinili ko.
Masaya ako dahil pinili ko ang tamang babae na una pa lang ay mahal na pala ako at unti-unti ay minahal ko na rin sa maiksing panahon. Sandaling tumigil si Rowan at napansin niyang may hawak itong kumikinang na bagay. Alice Escano, will you be my wife? Tumulo ang luha ni Alice sa sobrang kasiyahan nang ilahad ni Rowan ang diamond ring sa kanya. Of course I will. Isa to sa mga pangarap ko, ang maging asawa mo, Rowan. Isinuot ni Rowan ang singsing sa daliri niya habang nasa likuran pa rin niya ito. Pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap habang pinapanood nila ang magandang paligid. Thank you for loving me, Alice. Pangako, mamahalin din kita higit pa sa pagmamahal mo. Hindi lang kita mamahalin, kundi araw-araw kitang pipiliin. I chose you not just for who you are, but because being with you makes me feel right. I feel like home. Ngayon ikaw na ang tahanan ko. Natouch si Alice at bumaling siya kay Rowan bago ito niyakap. Hindi nagkamali ang puso ko sa lalaking pinili nito para mahalin. Salamat dahil pinili mo rin akong mahalin pabalik. I love you, Rowan. Choosing you feels so right, Alice. I love you too. Madamdamin nitong tugon bago siya halikan sa labi. Umaapaw ang kasiyahan sa puso ni Alice nang marinig na mahal din siya ni Rowan. Hindi pa ganoon kalalim ang kanilang pinagsamahan. Pero naniniwala ang puso niya sa sinabi nito dahil hindi nasusukat ang pagmamahal sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa kung gaano kakasaya at gaano mo siya gustong makasama araw-araw. Naging mabilis ang pagdaan ng mga araw para kay Alice. Simula nang makulong ang mag-amang Leslie at Luelo, puro magagandang bagay ang mga naranasan niya. Naganap ang engagement nila ni Rowan na dinaluhan ng mga kilalang celebrity, business associates at politicians. Ilang buwan lang din ang nakalipas ay naganap naman ang kasal nila. Naging ganap na siyang Mrs. Alice Hamilton at hindi rin nagtagal ay dumating ang panganay nilang anak sa buhay nilang mag-asawa. Hindi madali ang pagiging first-time mom, pero sa gabi ng kanyang tita, naitaguyod niya ang balanse ng pagiging ina at businesswoman. Kaagapay niya si Rowan sa negosyo at sa tulong ng Hamilton Holdings, napalago muli ang kumpanyang muntik ng tuluyang bumagsak sa maling pamamahala ng kanyang tiyo. Paminsan-minsan, binibisita pa rin niya ang mag-ama sa kulungan. Pinili niyang magpatawad, hindi dahil nalimot ang sakit, kundi dahil mas pinili niyang maging payapa. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi katatagan. Hindi pagiging uto-uto, kundi isang matalinong pagpili ng kapanatagan. Oo, malaki ang kasalanan ni Leslie, pero alam niyang hindi na niya kontrolado ang mga pinili ng mga itong landas. Sayang dahil mas pinili ng mga ito ang kasakiman, kaysa ayusin ang pagkakamali. Ngayon, pinagbabayaran na ng mga ito ang ginawang kasalanan. At para sa kanya, sapat na yon. Ang mahalaga, naging maayos na ang lahat. Mas pinahusay niya ang negosyo, mas pinatatag ang sarili, at nanatiling totoo sa kanyang pagkatao. At sa huli, siya ang pinili bilang Mrs. Hamilton. Hindi dahil sa apelyido, yaman o ganda, kundi dahil siya ang babaeng nanindigan sa kabutihan na kahit kailan ay hindi nagunwari. Isang patunay na hindi kailangang sumigaw para marinig, hindi kailangang mangagaw para mapansin, at hindi kailangang ipaglaban ng sarili para mapili. Dahil ang totoo, ang kabutihang walang kapalit, sa huli, ang siyang nagwawagi. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in. And we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.